Ewan ko ba? Kahit yata nasa bakasyon ako, hindi ko mapigilang sumagot. Lalo na kung medyo talaga namang napaka-interesting ng mga tanong at nakaka-intriga. Kasi mahalata mo sa tanong kung medyo marami na yung nakakasabay o dun sa mga nakaraan natin, no? So, ito, kahit na... teka. Ayun, kahit nasa bakasyon tayo, hindi ko matiis na magsasagot. Ayun. Natapos yung blue, natapos yung Lutino natin, di ba? Melanin, citizen pigment, marami nang kumbaga natuto, naumay at natuto, di ba? Citizen, red, yellow, orange, pink. Melanin ang pinuproduce, black, brown, gray. Kaya ito yung mga tanong na parang ayokong pakawalan. Sabi ni Rodel Custodio, ito yata yung taga New Zealand na breeder na Pinoy, ha? Galing naman po siya ng paliwanag. Na-curious lang po ako kung pinipigilan ng blue ang citizen, saan naman po nanggagaling yung white na pumalit sa yellow? Kasi nga naman yung yellow, citizen, di ba? Pinigilan siya ng blue. Tapos naging white. Saan galing yung white? Tama nga naman, di ba? At hindi lang siya nagtanong. Asan pa? Ito, si Nestorio Roderno. Paano naman po nalabas ang white? Since wala naman po sa citizen at melanin colors. Abay, tama nga naman. Yan ang mga tanong na medyo bumilis na yung kanilang mata at utak. Wala yung white sa binanggit natin, di ba? Sa citizen tsaka melanin. Ay, hindi ko na matiis. Sasagutin ko na to dahil nakaka-intriga at marami ka agad matututo. Ha? Okay. Teka. Bago tayo umirit ng mga sagot na gano'n, hindi ko napapakawalan to. Ito yung mga nag-share. Ha? At titingnan natin. Saan na ba yung mga nag-share? Teka, mamaya na. Ito na lang. Unahin muna natin itong mga humirit dito. So, ang question ko po, sir, very uncommon. Ito kay Jam Rice Mini Avery. Anong binabago ng pastel? Ayun, pastel. Anong binabago ng pastel tuloy? Pagkain yata yun. Chicken pastel yan. Anong binabago ng pastel sa wild type at paano siya nabubuo? Itong hirit ni Jam Rice Mini Avery. Gandang tanong, di ba? Babalikan natin yan. Ipapark muna natin. Ayun po. Pag may mga magagandang question, interesting question, hindi naman po kagad natin basta-basta sasagutin kasi mawawala sa module per module. Sequential, di ba? Pag sinagot natin yun, okay lang, masasagot natin. Pero katagalan, malilito na. Kasi hindi na naging step by step. Ipapark muna. Kumbaga sa sasakyan, ipaparking, saka paanda rin afterwards. So, pagtagal-tagal, okay? So, park muna natin yun. Sabi ni Rayaj Tayag Dagohoy, kapanapanabik ang kalaman, idol. Ikaw na yata makakasagot ng mga tanong ko sa ibon. Patiently waiting ako sa upload mo, sir. God bless. Sana lahat na mag-ibon sa Pinas, maabot mo para lahat happy. Thank you, Rayaj Dagohoy. Rayaj Tayag Dagohoy. Juancho M. Aquino, idol, ask ko lang kung paano malalaman if OPA or non-OPA ang albino. Ayun. Papunta tayo dyan, pero actually, uunahin natin yung sinabi mong isa, hindi yung OPA. Ay, kay Rodel Custodio nga, ito nga taga New Zealand, sabi niya, lagi kong inaabangan na next module, sir, dami kong natututunan. Kahit di pareho ang oras natin, nire-review ko after work ang mga ginagawa niyong video about color genetic and mutation. Thank you, sir, from New Zealand. So magkaiba ng oras, New Zealand, no? Hindi ko maalala kung mapapanood mo to, Rodel. Ikaw yata yung nung hindi pa ako nagba-vlog, yung nag-article lang ako, nagsusulat lang ako ng article. Parang ikaw yung sumasali dyan sa New Zealand, di ba? Sa mga bird show. Alam ko, nag-champion ka pa yata, di ba? 2 o 3 beses. Kung ikaw yun, message ka lang. Noel Dragon de los Reyes. Maestro, marami na po kaming estudyante nyo. Ang lagi nag-aabang ng lesson. Mabuhay po kayo, God bless. Yo. Zainel Esonyas, Hapsider ba ay mutation? Kasi napapansin dumadami na hapsider. Good question na naman. Ipapark lang natin to, ha. Malapit na to, isa-isayin natin to. Zainel Esonyas kung Esonyas kung hapsider by mutation. Etnad A. Jim Serlock, saludo talaga, sir. X-Formers Flock, happy asynchronous learning, mga kaibon. McCurt Gaviola, sabi niya, wild type form from the wild is green. Only other colors are only mutation. So parang sinasabi niya hindi nga mutation ng green. Yung ibang mga kulay lang. McCurt Gaviola to. Of course si Olan, binubura melanin, citizen lang may iwan.
Si Reynante Reyes naman, maulan dyan sa inyo sir. Saan ba province nyo? Surigao del Norte bro. Jonathan Trangia Tulin, ayun. Present sir from Albuera Leyte, ayun. Maayo kay Bisaya man di ay ka sir. Maayo jud tanan imo mga discussion. Salute sir, God bless. Jonathan Trangia Tulin from Leyte. Yun nga, yung kay Nestorio Roderno, no? Paano nalabas ang white? Crimson Royal Pets, aba. Thank you sa shout out sir. Pag may time tayo, catch up po tayo sa call regarding question ko sa Red Factor. Kaya darating tayo dyan, no? Sa nga sinabi ko, ipapark muna natin yung mga question na yan. Thank you po sir, more blessings. Message mo ako sir, sponsor ako ng mini tripod. Ayun naman, napaka-generous naman ni Crimson Royal Pets. Salamat po. Alenton, ang galing mo magpaliwanag boss. Pasok lahat sa banga ng kaalaman ko. Si ENJ's African Lovebirds. Dahil sa mga tinuturo nyo, mas lalong sumarap mag-alaga ng ibon. Kasi ngayon, hindi na lang aspeto ng pag-aalaga ang natututunan namin. Pati na rin kung paano ang galawan ng iba't ibang color mutation. Napaka-informative at interesting. From Tanawan, Batangas, ENJ's African Lovebirds. Abe Perez, ako sir, pure Bisaya, from Bohol. Abe Perez. Sabi naman ni Badong Bautista, yon, hasta la vista. Shoutout sir from Angeles City, Pampanga, Badong Bautista. Nonoy Pahardo, hello sir, salamat sa information. Bakasyon kami sa Pinas, working sa Germany. Shoutout po, aba, trabaho sa Germany, nasa Pinas ngayon. Happy vacation, Nonoy Pahardo. KL Avery, Jamini Avery, Viabirds. Sabi naman ni Bry Ian, galing sir ng linaw ng pagkakapaliwanag. Salamat sa mga ideas. Ayaw. Rico Amotni, shout out sir from Tuburan, Cebu. Yon, Tuburan, Cebu, Rico Amotni. Junil Verzero, always watching from Lipa City, Batangas. Darwin Lorena, pa shout out idol, Di Lorena Mini Avery, Makati City, God bless po. Christopher Cruz, Meltor Santiago, MDB Avery, Julius Espinosa, sabi niya maayo. Mukhang Bisaya tong si Julius Espinosa. Elimer Anhoyan, Sandro Parinas, Paragon Birds, yo. Melchor Advincula, pa-shoutout sir from San Fernando, Pampanga. God bless, Melchor Advincula. CL Mini Avery, nakakauntahan natin to noon pa, mga ilang taon na. Kamusta po Sir Idol? Ayun, CL Mini Avery. DV Avery, solid ang topic Sir Idol. Of course, si Chris Maneha, star sender natin, nag-send na naman ng 1 star. Thank you po. Sabi ni David Ordonia, ingat boss. Okay. Fort Bridge, thank you. Sebach Nolyab Ocobas, Ronald Coronel, Ian Bernardino, MC ZZL, Ronald Jesus Obres, Rock and Roll sir from Bigaa, Cabuyao City of Laguna. Obres Aviary since 2017. Kingsman Aragon Bella, okay. Erwin P. Asuncion, ayun. Mabot na naman tayo na 8 minutes. Sige lang. Ang mahalaga, mapagbigyan at masugid na taga-subaybay natin yan. Okay, balik tayo. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng white? Tama yung dalawa o tatlo na itong mga nagtanong, marami-rami na actually, natabunan lang. Saan ang gagaling ang white? Wala naman sa cetacean. Wala rin sa melanin. Diba? Ang galing ng kanilang observation, nakakasabay na, bumibilis na kumbaga. At dito ako natutuwa, meaning may resulta talaga yung ating tinatrabahong misyon. Okay. So saan nga pala galing? Naku po, eto na. Nabanggit ko sa inyo, di ba? Teka lang po. Ayun. Yan. Kita naman, oh. Teka, ha? Ay. Teka lang. Hirapan ako. Ayun. Di ba pinaluwanag ko, actually ang sunlight is made up of different colors. Different color wavelengths. Yung Roy G. Biv, ayun, nawala. Ano ba yun? Sorry. Uy, magpakitang gilas ka. Ayun. Kita ba? Ayan. Different color wavelengths, di ba? Pero, ang totoo niyan, white light yan. Yun yung nakikita mong sinag ng araw. Puti. Di ba? White light. Saan nga gagaling ngayon yung white? Yung cetacean tsaka melanin. Wala namang white color doon. Di ba? Yun na yung sasagutin natin, mga kaibo. Balik muna tayo dito sa green feather. Sabi sa inyo, pag binalik-balikan natin yung green feather, hindi kayo maliligaw Ayan,
may cetacean yellow, may melanin black. Okay? O, pagkatapos ng green feather, ano ginawa ng blue? Blue mutation, ha? Tandaan. Ano ang ginawa ng blue? Nawawala si blue. Huwag kang mahiya, magpakita ka. Bonk. Bonk. Yun na lang, yun na lang. Ayan yung blue feather, ha? Yan. Wala na yung cetacean yellow. Wala na yung cetacean yellow. Pag tagos dito, wala na siyang ma-reflect na blue. Pero sa spongy zone, ito yung pangalawang layer, nare-reflect niya pa rin yung blue. Kaya may blue, may blue mutation ka, 'di ba? Yun ang resulta ng blue. Okay. O, dito naman tayo ngayon sa yellow. O, ayan. Ang yellow, ang lutino or ino, melanin naman ang pinatigil niya. So nawala yung mga itim-itim ditong melanin sa innermost layer, oh. Kaya pag tumagos, ang nare-reflect na lang niya dilaw. Okay? Tapos ito, hindi na rin nare-reflect ang blue kasi nung nawalan ng melanin, naapektuhan yung spongy zone. No, 'di ba? So tumagos na yung blue. Pag tagos ng blue, wala nang reflection. Isa na lang na-reflect, dilaw. Kaya nakikita nyo lutino. O, 'di ba? Ayan na nakikita nyo. Lutino. Ngayon, saan galing ito? Yon, saan galing ang white? Saan galing yung mga white na pa na may white na color? Wala naman yan sa melanin, wala naman sa cetacean. Yun mga kaibon, albino ang tawag dyan sa mga white color, pero merong hindi albino, no? May decino na pero dito muna tayo albino. Dami nagtanong tungkol din sa albino. Unang-una, very critical na information. Pag sinabi po nating albino, nagkakaroon po talaga ng misinterpretation or misconception na ang nagko-control sa albino na itsura is isa single mutation. Yun ang nasa isip ng karamihan. Okay, nasa isip ng karamihan, single mutation siya. Pero ang totoo po, ibubulong ko. Bulungan kunwari. Buong Pilipinas, hindi po single mutation ng albino sa ibon. Kombinasyon po siya, bulong na pasigaw. Kombinasyon po siya ng blue at ng ino. Blue at lutino. Okay. So ngayon malinaw, ulitin ko lang para sa buong Pilipinas. Ang albino po sa parrots, okay, at sa lovebirds, kombinasyon po siya ng dalawang basic mutation, blue at lutino. Okay. Kasi po ang albino actually sa mammals o sa tao, kaya tinatawag na albino, isang gene lang ang nagko-control Kumbaga single mutation sa tao. Pero sa mga parrots, ulitin ko, kombinasyon po siya ng dalawang mutation. Ulit blue at ino. Kaya nga po, ang tawag dito ng mga tawag nila Dirk, nila Terry Martin, instead na tinatawag nilang albino, blue ino. Yun din po yung matagal ko nang ina-advocate. Sinulat ko na yan mga 5, 6, 7 taon na. Marami na rin nagtatanong, kaya lang mas madaling paliwanag pagka vlog Okay? Kombinasyon siya ng blue tsaka ino. Bakit? Eto na. Dubi-dubi-du. Ayan. Ayan naman. Teka, kita ba? Ayan, ako sana malinaw kasi nandito tayo sa labas. Sana malinaw po sa inyo, no? Ayan ang microscopic diagram. So, maganda ba pag ganito? Ay, ganyan na lang. Yan ang microscopic diagram ng feather ng albino o ng blue ino. Kung mapapansin nyo, kombinasyon ng blue, di ba? So tinanggal ng blue yung cetacean dito. Wala nang dilaw sa outermost layer sa cortex kasi kombinasyon ng blue Pagdating dito sa innermost, ang lutino, tinanggal niya rin yung melanin. Saan nyo malinis Ano na lang, bilog na lang, wala nang black pigment. Empty matrices nga ang tawag nila diyan. Yan ngayon actually ang feather ng mga albino. Di ba? So ngayon, pag tagos ng sunlight, sunlight Pag tagos ng sunlight, wala nang cetacean, hindi siya mare-reflect, tagos. Pag tagos again ng sunlight sa tuloy-tuloy sa innermost layer ng melanin, walang black. Tapos yung spongy zone inabsorb na yung blue light, walang nag-reflect. In other words, kung walang ibang color na tatamaan ng sunlight, hindi niya mare-reflect lahat yun. Walang mare-reflect na kahit na anong color. Kasi walang tinamaan na cetacean. Wala rin tinamaan na melanin. Ang resulta, mga kaibon, white feather. Doon galing.
O, di ba? Ibig sabihin, hindi rin totoong kulay na ibig sabihin na nanggaling sa loob ng ibon. Kasi sa loob ng ibon, yung chemical reaction sa cetizen pigment, apat lang ang pinroduce niya. Red, yellow, orange, pink. Ang black melanin is black, brown, yellow. Wala nga namang white. Ang white, yun nga, kombinasyon. Tinanggal ng blue, yung cetizen, tinanggal ng lutein yung melanin, ulit, eto na. Ayun. Kaya walang nag-reflect. Na-absorb lahat yung white light. At pag walang na-reflect, ang makikita mo, puting feather. Albino. which dapat tawagin nating blue ino. Lilinawin ko lang mga kaibon. Alam ko marami magsasabi. Ito medyo nung mga nakaraan, medyo nabash ako mga nakaraang taon. Sir, kayo naman gusto niyo palitan na lang lahat. Kasi as much as possible gusto kong sumunod sa tamang technical term kasi hindi nakakalito. Ayun, nababash tayo. Pero ito, sige, kung sanay na kayo sa albino ng pangalan, okay lang, no problem. Huwag niyong baguhin. Albino pa rin itawag natin. Pero dapat sa isip nyo, ang albino kombinasyon ng dalawang mutation, blue at ino. So okay lang ha. Hindi ko naman pinipigilan kayong wag nang tawaging albino yan. Basta alam nyo na resulta yan ng blue at ng ino. Malinaw ha. So, pero ako, kung magbibigay talaga ako ng suggestion mga kaibon sa buong Pilipinas, tawagin nyo ng blue ino. Simulan nyo ng tawagin blue ino ang albino. Bakit? Hindi ba pagka narinig ng iba yan o kahit sino makarinig at kahit kayo, ay blue ino. Oy teka, bakit mo tinawag na blue ino yung albino? Kunwari katropa mo. Albino yan ha, ba't tinawag mo blue ino? O bro, eto pala ang totoo. Kombinasyon pala kasi yan ng blue tsaka ng ino. Diba? So ngayon, na matututunan ng karamihan yan, anong pakinabang? Di ba ganoon naman talaga? Ikot-ikot tayo para medyo maiba naman ang view. Op! Oh, eto anong pakinabang? Nung ngayon, kung malaman kong blue ino yan, ganito lang po mga katropa, mga kaibon. Meron, actually, kaya ako nagka-idea may nag-PM Sir, may dalawa akong normal green. Nag-anak ng albino. Paano yun, sir? Anong kinalaman nun? Diba? Ngayon, kung alam mo na ang blue at ang ino, ang resulta albino, alam mo kagad na yung magulang, yung cock, split sa blue, split sa ino. Alam mo rin yung hen, split sa blue, split sa ino. O di ba wala kang kaalam-alam kung ano yung karga-karga ng dalawang normal green mo na naganak ng albino, nahihiwagaan ka. O ngayon ang pwede mo pang i-declare tuloy pag kunwari bebenta mo na yung normal green mong parisan. May binebenta ako normal green na parisan, split yan sa albino. Sasabihin mo ngayon split sa albino. Ang totoo, split sa blue at split sa ino, pareho yung magulang kasi recessive ang blue tsaka ino, di ba? Autosomal recessive. Iba yung sex-linked recessive sa sa Rusicolis. Sa Fisher, parehong simple recessive o autosomal recessive. So may idea ka kagad na yung parisan mo, split sa blue, split sa lutino yung cock, split sa blue, split sa lutino yung hen. O di ba ang bilis? O hindi ka medyo accurate yung ID mo. Hindi ka masasablay at mapapahiya sa pagbebentahan mo. Kaya as much as possible po, kung kaya naman, pero hindi ko kayo pinipilit, tawagin nyo ng blue ino ang albino. Magre-register kagad na dalawang mutation pala ang nakapagparesulta sa albino phenotype na tinatawag. O kung meron pang ibang tanong tinatawag na ako doon. Magliligpit na raw ako doon sa pinagkainan. Clarify lang po kagad. Baka malamang may na-miss ako dahil minadali ko to ng konti. Hasta la vista from Surigao del Norte. Psh!